Iwalay sa asawa. Sabi rito, disregard for God's law on marriage. Binaliwala niya, maminamahal, ang batas ng Diyos patungkol sa pag-asawa. Hiniwalayan ni Felix ang kanyang asawa at kinasama itong tinatawag na Drusilla. Ibig sabihin, siya'y makasalanan sa mata ng Diyos. Sabi ng Malakias 2:16, ang Diyos ay napupuot sa paghihiwalay. Kinasusuklaman ng Diyos ang paghihiwalay. Kaya sabi rito, sinabi ni Apostol Pablo kay Felix at kay Drusilla ang patungkol sa katwiran sapagkat binaliwala nila ang batas ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Hiniwalayan ni Felix ang kanyang asawa at kinasama yung si Drusilla. Yun ay kasalanan sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, ipinahayag ni Apostol Pablo about righteousness. About righteousness. Sabi ng Biblia, maminamahal, walang matuwid, wala kahit isa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ngunit sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang tao'y magiging matuwid. Tatanggapin natin ang katwiran kay Kristo, hindi sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Sabi, sa pamagitan ng biyaya, tayo nangaligtas. Sa biyaya, tayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi ito gawa ng ating mga sarili, kundi ito ay dahil sa kaloob ng Diyos. Ito'y regalo ng Diyos. Ito'y gift of God. Upang walang sinumang magmapuri. Upang walang sinumang magmalaki. Lahat tayo ay makasalanan sa mata ng Diyos. Iniligtas lang tayo, maminamahal, sa biyaya nung tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At pangalawang sinabi niya, maminamahal, concerning temperance. Paul testified before conversion. Ipinatotoo niya, maminamahal, yung kanyang buhay nung siya po'y wala pa sa mahal na Panginoon. Wala siyang temperance. Wala siyang pagpipigil. Kapag ikaw ay hindi pa Kristiyano, maminamahal, kahit anong pigil mo, hindi ka makapagpipigil. Kasi wala kang fruit of the Holy Spirit. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 23, for the fruit of the Holy Spirit, sabi kasama yung meekness, temperance, pagpipigil. Kaya nga, kung wala kang pagpipigil sa sarili mo, maminamahal, anong espiritu ang pumasok sa iyo? Pag wala kang pagpipigil, anong espiritu ang nasa iyo? Sapagkat the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, and sabi pa rito, temperance, long-suffering. Against such, there is no law. Pag ikaw ay may pagpipigil, magagawa mong pigilin ang sarili mo. Minsan, naiinis ka na, pero magpipigil ka. Amen? Sabi ng Banal na Kasulatan dito sa 2 Peter chapter 1 verse 6, ang pagpipigil, maminamahal. Kindly basahin natin sandali. 2 Peter 1:6. Dito sa 2 Pedro kapitulo 1, talatang 6. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. Amen. 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 And to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patient, godliness. Ang kaalaman, sabi, at sa kaalaman ay pagpipigil. Kapag ikaw ay Kristiyano, puspos ng kaalaman, sabi ng Biblia, pagkatapos ng kaalaman, tatanggapin mo ang pagpipigil. Magkakaroon ka ng pagpipigil. Amen? Mapipigilan mo pag-inom ng alak. Mapipigilan mo ang galit. Mapipigilan mo ang pita ng laman. Mapipigilan mo, maminamahal, yung bagay na masama. Pag meron kang knowledge. Pag wala kang pagpipigil sa sarili mo, ipinapaalam mo o pinakikilala mo na wala kang knowledge. Wala kang alam about Word of God. Pag wala kang pagpipigil, hindi mo mapigil yung mga sasabihin mo, kahit makasasakit sa kapwa, dapat may pagpipigil ka. Napipigilan mo ang galit mo dahil ang tao kapag hindi nagpigil ng galit, lalabas at lalabas ang kanyang itinatagong ugaling pangit. Pag wala kang pagpipigil.
Amen? Kaya nga sabi, and to knowledge, temperance. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay pagtitiis. Pag meron ka ng pagpipigil, darating na sa iyo ang pagtitiis. Ito ang pinaka-importante. Bago mo pala makamtan yung pagtitiis, magkakaroon ka ng pagpipigil. Hindi kang magkakaroon ng pagtitiis hanggat wala kang pagpipigil. At hindi ka magkakaroon ng pagpipigil hanggang wala kang knowledge. Wala kang kaalaman. At hindi ka magkakaroon ng kaalaman kung hindi ka makikinig. Ang pakikinig, sabi, ang kaalaman ay nanggagaling sa pakikinig. Lahat ng mga marurunong na tao, lahat ng mga pantas na tao, mga minamahal, imposibleng hindi nakinig yan. Amen? Kaya nga pag hindi nakikinig, yan na ang pinaka-ignoramus, pinaka-mangmang na tao sa balat ng lupa, yung hindi ka nakikinig. Kaya masama ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Mamamatay kang busabos, mamamatay kang ignorante. Para kang mangmang maminamahal na galing sa probinsya na pagdating mo doon sa lungsod, maminamahal kung saan ka tumatawid, hindi mo alam, bawal palang tumawid doon sa may nakalagay na no jaywalking. Pag nahuli ka, hindi mo sabihin, taga-probinsya po ako. Sa amin, kahit sa Batis, ako'y natawid. Sa Biblia, ignorance in the law excuses no one. Kahit sabi mong wala kang alam, hindi ko alam yan, mga minamahal, parurusahan ka pa rin. Nasa Leviticus 5:1, ignorance in the law excuses no one. Kaya mas mapanganib yung wala kang alam. Kasi hindi mo alam, pupunta ka sa impyerno, wala kang nalalaman. Kaya napakalaga, mga minamahal, ang pakikinig. Sabi, ang pakikinig, makakamtan natin ang kaalaman. At sa kaalaman, makakamtan natin ang pagpipigil. At sa pagpipigil, makakamtan natin ang pagtitiis. Ito po ang pinaka-importante pagdating ng araw, pagtitiis. Ano man ang hirap na maranasan mo pagdating ng tatakan ng 666, pag meron kang pagtitiis. Sabi ng Biblia sa Lucas 21 verse 19, sa inyong pagtitiis, maipagpupunyagi nyo ang inyong mga kaluluwa. Sa pagtitiis, maipapanalo nyo ang inyong kaligtasan. Maipapanalo nyo ang inyong kaluluwa. Ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen? Pag may pagtitiis ka, maminamahal, tandaan mo, walang kahirapan, walang problema, walang mga pagsubok na hindi mo kayang mapagtagumpayan sapagkat ang pagtitiis, napaka-importante yan, galing po yan sa pagpipigil. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, Paul testified before his conversion. Nung hindi pa siya Kristiyano, maminamahal, ipinatutuo ni Apostol Pablo yung kawalan niya ng pagpipigil. Sinabi niya sa Roma 7, talatang 15 hanggang 21, sabi niya, gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Ayaw kong gumawa ng masama, ngunit ito ang nagagawa ko. Kaya kung mabuti na gusto kong gawin na hindi ko nagagawa, at ang masama na ayaw kong gawin, itong nagagawa ko, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Kaya nga ipinatutuo niya, sino siya dati? Ano ang buhay niya? Maminamahal, biro mo, nasa korte siya. Hindi niya itinanong, hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Nagpatutuo siya sa gitna ng korte. Pinatutuo niya tungkol kay Kristo, paano ang tao magkaroon ng righteousness, ng temperance, dahil darating ang araw, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Kaya nga kapag ikaw po, maminamahal, ay Kristiyano, lahat, sabi nga, ipangaral mo ang salita. In season and out of season, kahit anong season yan, kahit anong kapanahunan yan, kahit sa gitna ng korte, kahit sa gitna ng mga kaarawan, sa gitna ng lamayan, anuman ang mga okasyon, sabi ng Biblia, ipangaral mo ang salita, in season and out of season, sa kapanahunan at hindi sa kapanahunan. Kahit anong okasyon, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Kung mabasa nyo rito sa Psalms 40 verse 9 and 10, sabi rito, mga minamahal, ito'y magiging katwiran sa atin. Basahin po natin Psalms 40 verse 9 and 10 at Job 27 verse 6. Ito po sa awit chapter 40 verse 9 and 10.
Ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi o Panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Dito po sa Job chapter 27 verse 6, ang aking katwiran ay aking pinanghawakan at hindi ko bibitawan. Hindi ko aalipustahin ang aking puso habang ako'y buhay. Amen. 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 Bakit, mga minamahal, gano'n na lamang ang pagpapayag ni Apostol Pablo sa gitna, mga minamahal, ng kapulungan, sa gitna ng korte? Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya kung siya'y nagkasala o hindi. Ang ipinayag niya ay ang patungkol sa ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi rito, ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilin ang aking labi o Panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko ikukubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking ibabalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahina yung palakpak niyo, maminamahal, parang napipilitan. Dapat, maminamahal, wag po tayong mahiya. Ano man ang okasyong naroon tayo. Kahit yan ay kaarawan, kahit yan po'y lamayan, kahit yan po ay sa korte pa, kahit ano pang mga pagpupulong na yan, huwag mong kalilimutang ipahayag ang katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi rito, ako'y magpapayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan, hindi ko pipigilin ang aking labi na iyong nalalaman. Ito po, maminamahal, ay napaka-importante. Sabi rito, sa pamagitan nito, nagiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Sabi, nagiging matuwid ka sa harapan ng mahal na Panginoon, katulad si Apostol Pablo. Ang nangyari, maminamahal, sa korte, imbis na, maminamahal, question and answer, imbis na litisin si Apostol Pablo, siya, maminamahal, ang nagpatuto sa kanyang sarili. Sinabi niya rito sa 1 Timothy chapter 1 verse 13 up to 16, kung paano niya tinanggap ang pagpipigil. Paano siya tumanggap ng pagpipigil? Sabi ng Biblia, natanggap niya ang pagpipigil sa pamagitan ng kaalaman. Natanggap niya ang pagpipigil dahil sa kaalaman. Paano ka magkaroon ng pagpipigil kung hindi ka makikinig na salita ng Diyos at ang kaalaman nakikuha sa pakikinig? Sabi, sa kaalaman ay ang pagpipigil at ang pagpipigil ay pagtitiis. Pag meron kang pagtitiis, tandaan mo, maminamahal, sabi ng Biblia, kinakailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng kapigatian. Kaya nga kailangan mo ng pagtitiis. Sa pamagitan ng pagtitiis, may pagpupunyagi mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pag wala kang pagpipigil, hindi ka magkakaroon ng pagtitiis. At kung wala kang kaalaman, hindi ka magkakaroon ng pagpipigil. Kung gusto mong magkaroon ng pagpipigil, makinig ka, pakinggan mo ang salita ng Diyos para magkaroon ka ng pagpipigil. Hindi yan matatanggap ng sarili mong paraan. Kasi ang pagpipigil, bunga ng Espiritu Santo. Sabi ng Galatia 5:23, the fruit of the Holy Spirit, meekness, temperance, against such there is no law. For the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, temperance, long-suffering, against such there is no law. Pag meron ka niyan, maminamahal, wala nang pwedeng iakusa sa iyo. Hindi ka na pwedeng hatulan ng sinumang tao sapagkat ikaw po, maminamahal, ay karapat-dapat na sa langit. Tignan niyo, maminamahal, ang 1 Timothy chapter 1 verse 13 up to 16. Pinatutuon ni Apostol Pablo, sino siya nung wala pa siyang pagpipigil. Nung wala pa siyang knowledge, nung wala pa siya, maminamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito ang kanyang buhay. Nagpatutuo siya. Basahin po natin. Unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 16. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya.
at totoong sumaga ng biyaya ng ating Panginoon sa mga nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin na lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang Pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapainuhod niya na halimbawa sa mga nagsisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. 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 Ipinatotoo niya, maminamahal, sa kawalan ng kanyang kaalaman. Sabi ng Biblia, naging mag-uusig siya. Kasi wala siyang alam eh. Pariseo siya. Siya'y senador. Member siya ng Sinedrin, pero about Word of God, wala siyang alam. Bakit? Sapagkat hindi niya alam ang salita ng Diyos, wala siyang napakinggan. Wala pa siyang pagpipigil, maminamahal. Sabi, ako ay mag-uusig. Lahat ng mga sumampalataya kay Kristo, sabi niya, ay kanyang pinakulong. Sabi, bagamat nung unay ako'y namumusong at mag-uusig at nag-aalipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa hindi pagkaalam. Wala siyang nalaman eh. Sabi, sa kaalaman ay ang pagpipigil. Pag wala kang kaalaman, wala kang pagpipigil. Lahat ng gusto mong gawin, pag naisipan mo, gagawin mo. Lahat ng gusto mong sabihin, pag naisipan mo, sasabihin mo. Lahat ng mga idikta ng isip mo dahil sa wala kang nalalaman, wala kang pagpipigil, lahat magagawa mo. Kahit ikamamatay ng kaluluwa mo, gagawin at gagawin mo dahil wala kang alam. Wala kang pagpipigil. Pag wala kang pagpipigil, wala kang pagtitiis. Sabi ng nabasa natin sa banal na kasulatan. Amen. Pero pinatotoo niya, maminamahal, mula nang siya po'y nanampalataya kay Kristo. Sabi, ako na Pangulo ng makasalanan, ako ngayon ay isang masukid na mananampalataya ni Kristo. Amen. Sinabi niya sa verse 15 and 16, tapat ang pasabi at dapat tanggapin na si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan para iligtas ang makasalanan. Ako ang Pangulo sa mga ito. Kung mayroong presidente ng makasalanan, siya ang presidente ng lahat ng mga masasamang tao, sabi niya. At ang sabi niya sa 16, gayon may kinahabagan ako, upang sa akin na Pangulong makasalanan maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinod niya na halimbawa sa mga nagsampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, wala po siyang tinatangi, maminamahal. Kaya nga, dito po makita nyo, maminamahal, ang pinakapangunahing sangkap ng kaligtasan, sabi, righteousness, temperance, and judgment. Darating ang araw, sabi ng Biblia, harap tayo sa paghuhukom. Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito sa Acts chapter 17 verse 30 up to 31, ang panahon ng karangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dadapat ngayon ay pinag-uutos niya sa lahat ng tao na sila'y magsipagsisi sa lahat ng dako. Lahat ng kasalanan mo nung isang araw, kasalanan mo nung isang linggo, kasalanan mo nung isang taon, kasalanan mo nung unang panahon, pinalipas na nga ng Diyos. Amen. Kasi yan yung tinatawag na panahon ng kahangalan. Kasi hindi ka pa nakikinig, wala ka pang pagpipigil kasi wala ka pang nalalaman. Hindi mo nalaman ang salita ng Diyos dahil wala ka pang napakinggan. Ang sabi rito, ngunit sabi ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapat ngayon ay pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sapagkat siya'y nagtakda ng araw ng paghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Ito ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi about judgment, ipinahayag ni Apostol Pablo, maminamahal, ang pangunahing sangkap ng kaligtasan, righteousness, temperance, and judgment. Darating ang araw, sabi ng Biblia, tayo po'y harap sa paghuhukom. At sabi ng unang Pedro 4, talatang 17 hanggang 18, sa bahay ng Diyos magaganap ang paghuhukom. Ang unang paghuhukom, the first judgment, maminamahal, will be held in the house of God. Ang paghuhukom ay magaganap unang-una
sa mga anak ng Diyos. Sa atin muna magaganap ang tinatawag na judgment. At yung pong tinatawag na white throne judgment, the last judgment, magaganap naman yan sa mga unbeliever, sa mga makasalanan. Pero ang unang paghukom ay magaganap sa bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos, tayo po ang tinutukoy. 1 Peter 4:17 up to 18, basahin po natin. Dito po sa 1 Peter chapter 4, verse 17 up to 18, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at makasalanan ay saan kaya magsisiyarap? Amen. 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 Ang paghukom ay mauuna sa ating mga anak ng Diyos. Mga minamahal, mauuna po tayo. 1,000 years ang pagitan ng paghukom sa mga unbeliever. 1,000 years ang pagitan. Ang paghukom ay mauuna sa atin sa bahay ng Diyos. Ang unang paghukom ay magaganap sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos. At after 1,000 years, maminamahal, doon pa lamang magaganap ang second judgment. Second judgment, ito yung tinatag na white throne judgment. Kaya nga, kung ang matuwid ay bahagya ng nakaligtas, ano kaya ang harapin ng mga taong makasalanan pagdating ng paghuhukom? Kaya sinabi dito, maminamahal, sa Mateo 25, talatang 31 hanggang 32, sinabi diyan, sa pagparito ng anak ng tao, sabi rito sa ating mahal na Panginoon, pagparito ng mahal na Panginoon sa paghukom na yan, sabi rito, pagbubukod-bukod din ng Diyos ang mga kambing at ang mga tupa. Ilalagay niya ang kambing sa kaliwa at ang tupa ay sa kanan. Kaya, ngayon pa lang, ma-realize mo na sino yung tinutukoy na tupa at sino yung tinutukoy na kambing. Tingnan niyo yung ugali ng kambing, maminamahal. Pag sinabi mo, doon ka, pag halimbawa ang kambing, ililigtas mo dahil papunta na sa bangin, liligtas mo, ano mo kasi ayaw mo mapunta doon sa bangin, mapahamak. Ang gagawin ng kambing, susungayin ka pa. Susungayin ka pa. Gusto mo nang gawa ng mabuti, inililigtas mo na, susuwagin ka pa. Pero yung tupa, kakatayin mo na. Para lang pusa yan na hihiga lang sa'yo. At doon mo makikilala ang kambing at ang tupa sa paghuhukom, pagbubukod din ng Diyos, ang tupa at ang kambing. Ilalagay niya ang tupa sa kanyang kanan. Yung tupa, yung mga masunuring anak ng Diyos. Yung mga mananampalataya, maminamal na kahit ano sabihin mo, amen po, praise the Lord po. Yung mga mananampalataya na katulad ng sing-amo ng tupa. Minumura mo na, sinisipa mo na, kinakatay mo na, umiiyak lang siya. Pero ang kambing, maminamahal, paliliguan mo na, tatakbuhan ka pa. Lilinisin mo na. Alam ba, nahulog sa hukay, nahulog sa putik. Paliliguan mo na, tatakbuhan ka lang yan, ayaw niyang mabasa. Tapos ililigtas mo na, mahulog na sa bangin, hilahin, susuwagin ka pa niyan. Nakakita na kayo ng katangian ng kambing. Ako na na-duty ako sa Bataan. Nakapag-alaga din kami ng kambing. Talagang yung kambing, talagang pinakamahirap alagaan. Kahit maliliit lang. Pero yung mga kalabaw, napakadaling alagaan kahit malalaki. Pero nahirapan kami sa kambing. Kasi mahulog na sila doon sa highway. Ito na yung bangin. Pag nahulog sila sa bangin, diretso na sila sa highway, masagasaan na sila. Kukunin namin sila para wag sila mahulog doon sa bangin, para hindi masagasaan. So sinusuwag pa kami. Ganon yung mga ibang mga mananampalataya. Pag medyo itinatama mo na, tinutuwid mo na, nilalagay mo na sa kabutihan, ayaw pa nila. Yun yung sinabi ng Biblia, pagbubukod-bukod din ng mahal na Panginoon ang tupa at ang kambing. Ilalagay niya sa kanan ang kanyang mga tupa at ilalagay sa kaliwa ang mga kambing. Amen! Pero sabi rito ni Apostol, sabi rito ni David, maminamahal, basahin natin. Maminamahal, basahin po natin ang Psalms 7 verse 8 at dito sa Psalms 18 verse 20. Ngunit
sa mga nasa kanan, gagantimpalaan ayon sa kanyang mga mabuting ginawa. Gagantimpalaan tayo ng mahal na Panginoon. Basahin natin Psalm 7:8 at Psalms 18 verse 20. Dito po sa awit Kapitulo 7, talatang 8, ang Panginoon nangangasiwa ng kahatulan sa mga bayan. Iyong hatulan ako, O Panginoon, ayon sa aking katwiran at sa aking pagtatapat na nasa akin. Dito po sa awit 18, ang talata po ay 20. Ginantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay ginantimpala niya ako. Amen. Amen. Maminamal na ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran at ayon sa kalinisan ng aking kamay ay ginantimpalaan ako. Sabi sa Psalm 7 verse 8, ang Panginoon ang nangasiwa ng katulan sa mga bayan. Iyong atulan ako, O Panginoon, ayon sa aking katwiran at sa aking pagtatapat na nasa akin. Kaya gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po'y lumakad sa katwiran. Lumakad tayo, mga minamahal, ayon sa kalooban ng Diyos. Di sabi ng Biblia, sayang ang paglilingkod natin. Sabi ng ko, idadag natin ng 1 Corinthians chapter 3, verse 13 up to 15, sabi diyan, kung ang ating gawa ay masunog, tayo ay malulugi. Malulugi. Hindi tayo mapaparusahan, pero sayang, wala po tayong gantimpala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi, dagdag natin ulit talata, 1 Corinthians chapter 3, verse 13 up to 15, at dito sa 1 John, basahin natin ang 1 John chapter 2, verse 28, dalawang ulit talata. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 15, 13 hanggang 15. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw na ang magsasaysay. Sapagkat sa pamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanya itinayo sa ibabaw niyaon, siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamagitan ng apoy. Unang Juan, 2:28. 2, talatang 28. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mga papahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito po ang mga mahalagang sangkap ng ating kaligtasan, righteousness, temperance, and judgment. Sabi, tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo kapag ang gawa mo'y nasunog, ikaw ay malulugi. Sayang ang sinimulan mo. Kaya nga, ang first judgment, maminamal, mangyayari yan pagkamatay natin. Judgment agad yan. Sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, then after this, the judgment. Kapag ang gawa mo'y nasunog, ikaw ay malulugi. Pero sabi ng 15 nakalagay doon, ngunit siya'y maliligtas. Makarating ka sa langit, pero wala kang gantimpala. At sabi ng 1 John 2:28, mga anak ko, manatili kayo sa Kanya. Manatili kayo sa katwiran, manatili kayo sa temperance. Upang sa Kanyang pagparito ay huwag kayong mahiya sa Kanyang pagparito. Ibig sabihin, we are not afraid to die, but ashamed to die. Hindi tayo natatakot mamatay dahil pagpikit natin dito sa lupa, pagdilat natin sa piling ng Diyos. Pero nakakayang mamatay. Nakakaya. Pag puro kahiyan lang ang dinulot mo sa Kanya, wala kang righteousness, wala kang temperance, nakakaya kang mamatay. Bakit? Wala kang maipagmalaki sa Diyos na tumubos sa iyo sa kasalanan. Ibinigay ang Kanyang buhay para iligtas ka. Wala ka man lang naiganti sa Kanya, sa kabutihan Niya. Wala ka man lang na isukli kahit man lang simpleng pagpipigil, simpleng katwiran. Sabi ng Biblia, upang kayo'y huwag maya pagdating niya. We are not afraid to die, but ashamed to die. Nakakayang mamatay kung wala tayong magawang mabuti habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga habang may pagkakataon, samantalay niyong makagawa ng mabuti.
lalong-lalo na sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Ibig sabihin, lalo na sa pamilya natin at sa mga kasama natin sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid natin sa pananampalataya. Sunggaban mo. Kasi katulad yan ng kabayanihan. Ang kabayanihan, yan ay opportunity. Kaya may mga nagiging bayani kasi hinihingi ng pagkakataon, naging bayani sila. Sinunggaban lang nila yung pagkakataon. Ganon din tayong mga anak ng Diyos. Sunggaban natin makagawa ng mabuti para pagdating natin sa judgment na Panginoon, sasabihin niya, gaya ng sinabi ng Mateo 24 o 25 talatang 34, ikaw ay mabuti at amat kong alipin, pumasok ka na may kagalakan sa kaharian ng iyong Panginoon. Amen? Ipagmamalaki tayo ng Diyos, maminamahal, pagdating natin sa langit, aakapin ka niya, mga minamahal, tatanggapin niyang maluwag ang inyang kalooban at ipagmamalaki ka sapagat ikaw ay naging matuwid at isang masugid na mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal.